kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit marami ang nanggagalaiti sa galit sa ginawa ng drag queen na si Pura Lucas sa dasal na ama namin, ay marami pa rin pala itong taga-suporta na handang sagipin siya sa hirap ng sitwasyon na hindi niya naranasan kailanman. Sa loob ng bilangguan nang manawagan ang mga taga-suporta niya ng tulong pinansyal para makakalap ng perang pampiyansa sa kaso niyang immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Umabot sa kalahating milyon ang perang nakalap ng mga taga-suporta ni Pura Luca. Sobra-sobra sa 72,000 pesos na piyansa na hinihingi ng korte para pansamantala siyang makalaya. Kahit na piyansahan pa niya ang iba pa niyang mga kaparehang kasong isinampa sa kanya, ay siguradong layang-laya pa rin si Pura Luca. Nagpaplano pa ang iba pa niyang mga katulad na drag queens na magsasagawa ng fundraising event para makakalap pa lalo ng pera. Ang tanong, gagayahin rin ba nila ang ginawang paglapastangan ni Pura Lucas sa dasal na ama namin? Malamang hindi. Naaprubahan ang nirequest ni Pura na motion for bail noong October 6. Pero nanatili pa rin siya noong araw na yon sa kustudiya ng mga pulis dahil sa sarado pa ang korte noon para maproseso ang kanyang release paper. Pero kahapon lang Sabado ay tuluyan na itong nakalabas sa kulungan. Laya na, may kulang-kulang kalahating milyon pa si Luca. Kahit na naranasan na nitong makulong dahil sa kanyang ginawa, pero nanindigan pa rin ito na wala talagang masama sa kanyang ginawang performance. Suportado rin ng musician at artistang si Ai Seguera si Pura Luca. Umalma si Ai sa sinasabi umanong separation ng simbahan at estado sa nangyaring pag-aresto kay Pura Luca. Dismayado rin ang artistang si Janela Salvador sa pag-aresto kay Pura Luca. At ito ang kanyang pinost sa kanyang social media. Ilan pang mga kilalang personalidad na sumusuporta kay Pura Luca ay sina Frankie Pangilinan at Danny Barreto. Hindi pa tapos ang laban na ito ni Pura Luca dahil pansamantalang kalayaan lamang ang kanyang nakuha sa ngayon. Isa pa, meron din siyang nakabinbin na kapareha ring kaso sa siyudad ng Quezon. Kung sakaling matapos na ang paglilitis sa kanyang kaso at makitaan siya ng pagkakamali at mahatulan ng guilty, ay pagdudusahan nito ang kanyang kasalanan sa loob ng bilangguan sa loob ng 12 taon. Ipagbalagay natin na kalahati lang ang bubunuin niya sa kanyang sentensya, pero mahaba pa rin itong 6 na taon na maninirahan siya sa loob ng bilibid at hindi na magagawa ang mga bagay na libre niyang nagagawa sa labas. Ang tanong, ano kaya ang magiging kabayaran sa ginawang pagbastos ni Pura Luca sa dasal na ama namin? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.